Kamusta mga Brody? This is Brody Jeff. And this is Brody Marbs. Welcome to The Brody Podcast. where you listen and relax. Ayun, kamusta Brody? Balita. Ikaw ang kamusta Brody? Nice week, no? Nice So, medyo naging busy tayo this week. Oo. Ganun pa rin ha. Busy pa rin. Always busy. Always busy, pare. Kasi nga, we are unemployed. Employee. Ano Parang ba? pangit. Anong dapat term? Ang magandang term dyan ay corporate slave. Ay! Di ko alam kung ikakat ko ba yun o ano. Hindi. Empleyado tayo mga kabrody. Pero mahal namin ang trabaho namin mga Yes. kabrody. No? We're just cracking the ice. Yes. Para medyo tayo. Saka mahal namin ang company namin kasi Yes, sila yung tama. nagbibigay ng food para sa table namin para makapag-provide kami sa family. Yes. So we are Very thankful. thankful. Grateful. Yan. Yan, Yan ang tama, importante. At saka, Brody, yung company namin talagang, mapagmahal sa empleyado. Di naman sa talagang mahal kami ng kumpanya na. Company rin naman. Pero pahinga. Perks. Okay, going back sa topic natin, mga ka-Brody. Medyo exciting tong topic natin ngayong linggo na to, Brody. No? Oo, maganda talaga. At teka lang, bago pala tayo mag-umpisa, may gusto kang i-shoutout, sabi mo. Oy, shout out kay Glenn Polen Laping and Yan. kay John Estrada. Yan, shoutout sa inyo guys. So, syempre, bago pa lang yung channel. And soon, marami pa kaming isa-shoutout. Comment lang kayo sa baba, no? Thankful kami sa mga comments nyo, suggestions, saka syempre kung ano yung mga gusto nyong pag-usapan. Comment nyo lang sa mga topics natin. Whether positive or negative feedback, Pag-usapan natin yan. welcome po kami dyan. Kami naman sa Brody Podcast, we are embracing everything, no? Yung positive, negative comment. Maganda yan, pag-usapan natin yan. Basta tayo dito, tulungan tayo. Kasi matututo rin kami from the audience. Kasi diba? gusto namin ng mag-improve kami every time na nagagawa kami ng episodes. Yes. So, ito kasing podcast na to, hindi lang to parang opinion namin kasi kadalasan ng mga podcasting, ito yung opinion nung nagsasalita. Kami, opinion nating lahat to, 'di ba? Opinion nyo as a person kung ano yung sa tingin yung pananaw nyo dun sa topic natin, sa topic namin. So, ayun. Kamusta mga ka-Brody? Okay. Let's get it on! Ano bang topic natin ngayon, Brody? Ano ba? Hindi. Kasi meron tayong kaibigan na na kumonsulta. Konsulta ba? Konsulta ba yan sa'yo? Yes, actually sa atin dalawa. Pala. Napagkwentuhan. Kwentuhan lang. Na-share niya yung life experience niya. Ayan. So, ang episode natin ngayon ay decision making and life choices. Wow, good to naman. Grabe naman. Napakabigat naman yun. Siguro, mga ka-Brody, napapaisip na kayo ngayon pa lang, sa title pa lang, decision making and life choices, di ba? Parang matindi yun, di ba? Mabigat. Oo. Yeah, actually, mabigat siya. Mabigat. Kasi, pag sinabing decision making, talagang crucial siya sa atin. Very critical. Critical siya. Whether we like it or not na tayo, college or nagtatrabaho na tayo kasi yan yung... Tama. So, ano ba? Ano bang masasabi mo kapag dating sa mga life choices? Ano ba to? Ang life choices ba, dapat ba dependable tayo sa ibang tao? O dapat ba sa sarili lang natin to? O dapat balance ba? Okay. So, going back dyan sa tanong mo, kailangan siyang balance eh. Balance, no? Oo. Tama. Kasi like for example, ito na-experience ko lang. Nung college ako, accountancy talaga ang course ko. First course ko yun sa school na yun. So, parang half-hearted talaga. So, nangyari sa akin, yun pa lang. Nagkaroon ako ng failure sa grades, failing mark talaga. So, ilang yun? Isa, dalawa. O yung isa pasang awa pa accounting. So, hindi mo talaga siya gusto, bro? Hindi ko siya gusto eh. Hindi ko talaga siya gusto eh. Hanggang sa nag-transfer din ako sa isang school. Ang kinuha kong course noon ay tourism naman. Tourism? Tourism. Hindi ko rin siya gusto kasi nga, ang objective ko lang nung time na yon, makalipat lang muna ako dun sa school na yon. Okay. Then, eventually, nag-end up ako sa marketing. Marketing. Okay. Alam mo, naisip ko nung time na yon. Una, pinagbigyan ko yung parents ko. Pero siguro somehow na-realize nila lately na hindi, kailangan talaga niya, siya na mismo yung mag-isip.
Di ba? Pinabayaan na nila ako mag-decide kung ano talaga yung gusto kung ano yung gusto kong course. So parang nangyari sila muna yung namili. Yes, dun sa mga first step mo sa pag-college mo. Pagdating kasi sa parents, gusto talaga natin na what's best for our son. Tama. Diba? Ganun naman yung nangyari doon. So hindi ko naman sila sinisisi doon kasi naiintindihan ko naman kung saan sila nanggagaling. Gusto lang naman nila what's best for us. So, yun nga lang, pag hindi talaga gusto, medyo yung outcome hindi nagiging maganda eh. So, yun. So, parang ang nangyari kasi, dahil nga sila yung unang namili, hindi mo gusto, pero dahil nga mahal mo yung magulang mo, finalo mo kung ano yung advice nila. Actually, ako sa totoo, mas gusto ko na yung nangyari yun ng maaga pa. Kaysa yung kung kailan na lang di ba? Kung kailan matatapos na, doon ka magkakaroon ng parang maiisip mo na hindi pala to yung gusto ko talaga. So at least, doon pa lang. Malalaman mo na, di ba? Actually, alam mo, Brody, minsan kasi madidetermine natin yun along the way. Kung halimbawa, ito bang pinili natin na bagay, hindi man mapakurso or what, na sinuggest natin ng parents natin na gawin natin, malalaman natin dun, ito bang ginagawa ko na to or itong kurso na kinuha ko, strength ko ba to? Kumbaga, weakness ko ba to? Kasi it will determine your future, di ba? Kasi pagdating ng panahon, dun ka pupunta sa mga bagay na alam mong dun ka malakas eh. Yes. Di ba? Yun yung strength mo, di ba? Agree. Halimbawa, kung ikaw, ang strength mo talaga is marketing, mas more on sa sales ka, which is napunta ka sa trabaho mo ngayon, di ba? Unexpectedly talaga. Di ba? Pero yung trabaho kasi natin, sales and marketing, di ba? Yes. So masasabi mo, yun yung strength mo. Kaya tama lang din yung naging choice mo before. Kasi kung halimbawa, kinuha mo yung accounting, tinapos mo, di ba? Ang dami mong failing grades, pero nakapagtapos ka, you're an accountant. Pero ang tanong, strength mo ba yun? Di ba? Masaya ka ba doon kapag nasa isang kumpanya ka na? Di ba mapapaisip ka pa rin eh? Di ba parang, hindi talaga pala ito yung gusto ko. Ang problema, yung edad mo. Correct. Di ba? You cannot just go back na ayusin yung mga nangyari sa past. Wala na. Di ba? I-share na rin natin yung nangyari dun sa friend natin. Yes. Kaya actually mga ka-brody, kaya nabuksan tong topic na to. Kasi nag-usap kami nung kaibigan namin na yon. Nag-share siya. Kasi merong somehow na hindi magandang result dun sa isang assessment niya, di ba? So, maganda yung topic yan. Sa susunod, pag-uusapan namin naman yung mga failures, how to handle failures. No? It's just a glimpse. No? So, sinabi niya na at times, may mga bagay siya na gusto niyang gawin na hindi niya na maintindihan yung sarili niya kasi nag-fail nga siya dun sa isang assessment na yun. Pero, ang concern kasi dun is, nung mga panahon na nandun pa siya sa prime niya para i-take yung mga ganitong examination, iba yung choice na pinili niya kasi iba yung inaano ng parents niya na kunin na course. So sabi niya, what he learned was, kapag ikaw magdidesisyon ka sa buhay mo, siguraduhin mo na gusto mo. You follow your heart para mag-fail ka man sa dulo, wala kayo ibang sisisihin kundi sarili mo. You did your best. Yes, diba? Yun. Yun ang importante kasi. Problema kasi kung ang namili sa'yo, yung parents mo ay ibang tao, tapos nag-fail ka, ang sisisihin mo yung, di ba? Yung parents mo. Tapos sasabihin mo parang, sana pala, eto na lang. Meron kang regrets. Di ba? Unlike na halimbawa, finalo mo yung gusto mo talaga, yung puso. Hindi mo man nakuha, hindi ka naging successful dun sa kinuha mong field na yun or whatsoever na gagawin mo sa buhay mo, wala kang ibang mabiblame kasi finalo mo yung heart mo yung gusto mo, yung magiging passion mo, di ba? So, sabi niya, sa early stage ng buhay natin, sa pagiging binata or bago ka mag-asawa or bago ka magkaroon ng magandang trabaho, kung ano man yung tatahakin mo, yung life choices, very critical, di ba? Diba? It comes along with yung decision making, tama ka dyan, decision making, it comes along with life choices. So talagang ang ano doon, mamaya
take away na yun eh. Mamaya na lang, sige. Hindi mo nakita. Oo, yun nga. Pero ako masasabi ko lang, yung mga critical points sa buhay natin, hindi naman natin masasabi na parang, ay, eto pala to, dapat eto yung pipiliin ko. Hindi naman natin siya agad masasabi na eto yung critical points eh. Pero as long as mararamdaman mo na hindi mo gusto yung isang bagay, doon pa lang parang medyo critical na yon. Diba? Pag-iisipan mo ngayon, gagawin ko ba to? Kukunin ko ba tong ganitong kurso? Susundin ko ba yung payo ng kaibigan ko? Susundin ko ba yung payo ng magulang ko? Yun na mga ka-Brody, just to share. Kapag halimbawa, may mga decision making ka sa buhay mo, yung mga suggestion ng mga ibang tao, it's just a consultation. Pero hindi ka dapat magde-depend doon. Diba? Ipa-follow mo pa rin yung gusto mo. At the end of the day, ikaw pa rin na makakapag-decide. Yes. Kaya nga meron, di ba, meron tayong tinatawag na unsolicited advice. Yes, tama. Yun talaga. Kahit sa pag-ibig yun yan, mag-decide ka. Meron kang heartbroken na kaibigan to-consult sa'yo. Siyempre, magkaano ka, ito yung point of view mo. Tapos, siya meron din siyang point of view. And then, collectively, you weigh yung things kung ano ba talaga. So, at the end of the day, siya pa rin ang mag-decide. Oo. Diba? Tama. So, may share ko lang din kasi meron na kwento yung ating isang Brody. Isang kabrody natin. Ang share naman doon, ang i-share niya doon is share niya pala, sorry. Yung kanyang friend na doktor. Kasi internal medicine doctor, internist siya. Doctor. Pagkatapos, board passer and yes. Saka din siya, may board din bang IF, tama ba? I think so. Yeah. So in short, talagang internist. Ngayon, ang nangyari, parang sinisisi niya yung parents niya. Sinisi niya? Oo, pero in a good way yun ha. Alam mo kung anong work niya ngayon. Negosyante, siya yung nag-handle ng negosyo. Nagpa-practice pa siya bilang isang Hindi siya nagpa-practice as an IM. Okay. So nag-pursue talaga siya sa business. Business talaga. Yun ang gusto niya. Yun ang passion niya. Talaga mag-business. Yeah. So, hindi talaga natin mapipilit yung tao kung hindi niya talaga gusto eh. Sa bagay. Pero, lalo kung may isip na. Yes. Tayo kasi, ang mga parents, nandyan lang sila para i-guide tayo. Hindi para talaga kung ano yung isubok talaga sa'yo. Kasi pag yan, sinubuan mo, mabubulunan talaga yan. Di ba? Tama. Kumbaga kasi, bata ka pa lang, may mga choices ka na eh. Yes. Diba? Kapag ka nga ikaw, bata, kinotry yung gusto mo, nagwawala ka, di ba? Nagmamaktol ka, di ba? So lahat tayo may mga gusto tayo eh. Yun nga, parang meron tayong strength and weaknesses pagdating sa mga bagay-bagay sa buhay natin. We just have to determine kung ito ba talaga yung gusto natin or hindi. And then we get some advice from our parents, and then from our friends. Yeah. Pero it doesn't necessarily mean na magiging dependable ka dun sa advice nila. Totoo. Kasi malalaman mo na, minsan, kasi finalo ko yung advice nito, tutuloy, ito yung kinuha ko. Bago mo i-follow yung advice ng kaibigan mo, maghanap ka rin ng dahilan sa sarili mo na tutugma ba to dun sa in-advice niya. Yung sinabi niya ba ng mga kailangan ko matutunan sa sarili ko, yun ba talaga yung gusto kong matutunan sa sarili ko? Correct. Di ba? Oo. Pero Brody, ikaw ba? Ano ba ang experience mo dyan? Ako, sa life choices and decision making, marami rin akong pinagdaanan, di ba, mga na-share ko sa iyo. Dumating din ako sa point na nga, yung dad ko naman, before, no, sabi niya, ito yung kursong kunin mo, engineering ka. Engineering. Ano bang engineering yan? Electrical engineering. Electrical. Oo, so, tinry ko naman gustuhin yung electrical engineering. Kaya lang syempre minsan kapag bata ka pa, ang mindset mo parang hindi mo pa nagagrasp kung ano ba talaga yung future, 'di ba? Na mayroon. Magiging successful ba ako pag nag-engineer ako? Gusto ko ba talaga 'to? Pero syempre mahal ko yung magulang ko. Nag-engineer ako, nag-try ako. So nag-electrical engineering ako sa isang kilalang school. Siguro mga 2 years. Mga ika-second year ko, parang sabi ko parang hindi ito yata yung kursong para sa akin. 'Di ba? Kasi kapag hindi mo gusto yung kurso mo, makikita mo, mag-fail ka eh. Diba? You'll have a failing grades kasi hindi mo talaga gusto eh. Diba? Lalo, yun nga, sinasabi ko siya, half-hearted. Half-hearted ka. Kasi yung utak mo talaga, kung wala doon, hindi mo siya gagawin na magaling. Magaling. Tsaka kahit sabihin natin mag-boost ka ng effort, parang alam mo sa sarili mo, kahit ginagawa mo yung best mo, parang hindi pa rin sapat. Diba? Kasi parang,
ano ba, akin ba talaga tong kurso na to? Right? So, in a way, nag-usap kami ng father ko. Yung father ko kasi, ano yun, mapagmahal naman na tatay yun. Kaya lang, syempre, alam ko naman na gusto niya lang din yung the best para sa akin. So, nag-usap kami, ano ba talagang, ano mo, kusong gusto mo, ganyan. Kaya lang, dahil nga, syempre, at that time, medyo na-broken hearted din yung father ko dahil nga hindi ko inaayos yung course ko before. So, nagkaroon kami ng disagreement, dalawa, na, bahala ka na kung gusto mo pa ba mag-aral o hindi na. So, what I did back then, sarili na ako. Umalis ako ng bahay, nagtrabaho ako, and then, kumuha ako ng bagong course. Yun. So, nag-aral ako ng ibang kurso, which is, yun yung naging bachelor's degree ko. So, yun siya, Brody. So, yun yung nangyari. Parang, in a way, nag-usap ulit kami ng father ko, na sabi ko sa kanya, Dad, ito talaga yung, ito talaga yung gusto ko, ito yung gusto kong gawin, ito yung mga, kailangan kong gawin sa buhay ko na sa tingin ko magiging successful ako rather than, diba, choosing yung gusto mo para sa akin. In-explain ko sa kanya. Kasi, mahirap din kapag hindi nag-touch yung anak sa magulang niya, parang isipin ng magulang, rebelde ka eh. Yan, oo. Diba? Oo. So, ako lang, alam mo sa totoo lang, ang problema ng pamilya, nakukuha naman yan sa usapan. Mag-usap kayo, tapos sige ka lang, sorry. Kasi, ang magulang yun eh. At lagi natin tatandaan, tayong mga anak lang tayo. Balik-balik rin man natin ang mundo natin. Anak lang tayo. Wala tayong kaya pagmalaki sa magulang natin. Magulang yan. Mahalin natin yan. Binigyan tayo ng opportunity para mabuhay. Yes. Whether we like it or not. Yun yung sinasabi ko nga. Lagi ko sinasabi, tayo bilang isang anak, lagi natin tatandaan, anak lang tayo. Huwag tayo magmalaki sa mga magulang natin. Kahit gaano pa naging masama minsan ng magulang mo sa'yo, di ba? Parang kahit anong mangyari, magulang mo pa rin yan. Kailangan natin magpasalamat para sa buhay na binigay nila sa atin. Di ba? Kasi sila yung naglagay sa atin dito sa mundo. So, doon pa lang dapat very grateful na tayo. Yeah. So, yun yung nangyari. Sa akin, masasabi ko, yung life choices ko sa buhay ko, may mga regrets din naman ako. Pero at least somehow, yung mga regrets sa buhay ko, medyo hindi ganun talaga na parang sumama yung loob ko na hanggang ngayon dala ko na sana ganun. Hindi, yung sa akin naman, siguro may mga regrets lang ako na gustong ayusin, pero okay lang, tanggap ko rin na dala ko siya ngayon na as Naka-move forward ka naman eh. No? Kasi may natutunan naman yes, ako. Marami ka naman natutunan. Marami naman ako natutunan doon. So talagang thankful ako sa magulang ko na nag-suggest sila sa akin na ito yung kunin mong kurso. Kasi at least kahit pa paano nung tinry ko, naramdaman ko na hindi para sa akin to. Nalaman natin. Nalaman natin kung ito pala yung gusto ko kasi hindi ko strength to. Kasi dahil sa kanila, nakapag-aral tayo sa isang eskwelahan, tapos malalaman natin, ito pa pala yung mga choices. Diba? Madami pa. Mas marami, ito pala yung gusto ko. Diba? Ganun eh. Ganun mo siya. Para siyang buffet. Oo, Brody. Diba? Mamimili ka all you can. Diba? Yeah. Ganun yun, Brody. So ako, yun yung parang masasabi ko sa buhay ko, sa decision making ko na i-share ko dito sa mga ka-Brody natin. No? Kung ano man ako ngayon, lahat to, pinaghirapan ko, Brody. Binold ka talaga ng experiences mo. Yes, Brody. Yun naman yung sa akin. So, may question pa ko. Okay, Brody. Shoot mo lang. Kung may babalik mo lang yung time na yon. Yes, Brody. Would you change anything? Alin, yung panahon na yes, inano ka ng father ko? Yeah, no. Feeling ko, Brody, hindi. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi ikaw pinanindigan mo talaga eh. Yes, kung Brody. Ano yung yung decision mo. Brody. Pinaglaban mo kung ano yung choice mo talaga. Yes. Yung experiences mo magmo-mold sa iyo. Yes. Kasi kung ako lang ganyan din ako. Superpower na. Grabe na ba yung superpower, Brody? Hindi. We can be anything. Yes, Brody. Siguro lang, kailangan lang talaga natin matuto sa lahat ng mga bagay. Kasi minsan, pinagdaanan na nga natin, tapos naulit sa buhay natin, hindi ulit natin na-execute ng maayos yung decision making. Parang hindi tayo natuto. Parang gawin na lang natin example sa trabaho natin, Brody.
alam na nga natin na kapag halimbawa hinayaan natin yung sometimes pagiging tamad, ito yung naging bunga. Tapos magiging tamad ulit tayo sa mga susunod na linggo, di ba? Parang hindi tayo productive, Brody, di ba? Dapat doon pa lang natututo na tayo. Parang ganoon din sa buhay. Parang yung mga mabibigat na mga life experiences. Minsan kasi nauulit yan. Hindi man same scenario, pero same decision making yung kailangan mong gawin. Hindi mo na naman na-execute ng tama yung decision making mo, di ba? It's on us talaga. So, tayo pa rin naman dadala niyan. Yes, bro. Dami ko naman natutunan sa iyo, bro. Grabe yung mga experiences na nai-share natin sa mga listeners. How about yung mga ka-brody? Ano kaya? Yan. Message nyo. Tapos email nyo mga ka-brody. Makikita nyo naman yung email namin nandiyan sa description. Yes. Email nyo lang. Email nyo ha. Importante yan. Yung feedback nyo especially. So, mga ka-brody, ikaw ba? Ano ba yung magiging takeaway natin dito sa sa topic na to? Kasi ako, ang point of view ko dito as a parent. Ngayon, syempre, meron na akong 13 and 12 years old na kids, no? So, parehong lalaki. So, ako naman, as a parent, gusto ko i-guide ko lang sila kung ano yung gusto nilang tahakin na career. Yes. So, for example, saka kailangan, ang crucial din dyan is kailangan makita natin kung ano yung passion, yung strength nila, saka yung skill set nila. Para ma-determine kung saan siya pwedeng mag-end up na course. Yun naman yung yung importante din. Hindi natin para pilitin yung mga bata. Yes, tama. Yun yung natutunan ko kasi waste of money, waste of time, effort, tama. Everything. Nagsayang tayo ng oras. Ang oras pa naman ang pinaka Hindi money, actually, hindi money ang dyan Hindi yung oras. Oras talaga. Diba? So, yung pinakamahalaga. So, sa mga parents na nakikinig dyan, hindi naman sasabihin ko tama ako, pero ito yung opinion ko. Kailangan lang natin na i-guide talaga yung mga kids natin. Yes. Huwag natin silang pilitin. Kasi, example, ito, kailangan pala natin galing yung mga bata, hindi dapat almost 100 yung exams mo. Gano'n, di ba? Pilitin natin. And yet, yung pala, magaling pala siya sa sports. Yes. O athlete pala siya. So, di ba? Doon pa lang Dapat medyo, natin, maintindihan natin, supportahan natin yung mga bata. So, kung magaling sa sports, i-enhance natin yun, i-enroll natin siya. Tama. Tulungan natin mas maging best version pa ng sarili yung mga anak natin, di ba? Best version of themselves, di ba? Ganun yung ako tama, I agree kay Brody no, na tulungan natin yung mga anak natin na mas maging better pa dun sa mga gusto talaga nilang gawin. Hindi yun dahil gusto lang natin ito yung gawin ng anak natin, ipipilit na natin, di ba? Medyo mahirap din yun. Kasi ang blame nung bata pag lumaki yun. Kasi di ba, ganito nga ang gusto mo sa akin, di ba? That's why I'm always trying my best. Gumagana yung para mapasaya kayo. Gaganon yung mga bata, di ba? Huwag natin hayaan dumating sa point na gano'n, di ba? Parang sa pelikula ba? Oo, di ba? Kasi minsan gano'n talaga. Sumasalamin darating yung point na magiging totoo yun. Sumasalamin. Tayo sisisihin ng dating mga anak. Oo, kasi may mga choices tayo na hindi talaga minsan gusto ng mga anak natin, di ba? So, ako naman, take away ko siguro bilang isang anak, no? Masasabi ko, ako nga, yun nga, madalas kong sinasabi, kahit sa mga friends ko, wala akong kayang ipagmalaki sa buhay ko, kundi siguro isa lang, mapagmahal at maalaga akong anak. Kasi ako, talagang mahal ko yung magulang ko hanggat kaya kong tumulong sa kanila, financially man yan, physically, mentally, or whatsoever, no? Ginagawan ko palagi ng way yan. Kasi gusto ko palagi maramdaman ng parents ko na sinusuklian ko yung pagmamahal na binigay nila sa akin. Noon pa man bata ako. So, tayo, mga anak, kapag nag-suggest yung magulang natin, na subukan natin itong ganitong bagay, pero alam naman natin sa sarili natin na hindi natin gusto, kausapin lang natin sila. Yes, maintindihan naman. Explain lang natin. Be open naman. Be open. Pero kung medyo wala ka talagang understanding pa sa mga bagay-bagay at ito yung pinapatry sa inyo ng magulang, try nyo rin. Kasi ang magulang naman wala namang ginustong masamahin sa mga anak nila.
Try nyo lang, malay nyo, di ba? Gusto nyo rin pala. Wala namang magulang na gustuhin niya yung anak niya maging pusher, di ba? Oo. Di ba? Yun eh, parang may course ba ng pushing ba? Oo, di ba, Brody? Walang ganun. So, yun lang din ang ayaw ng magulang na mapahamak yung mga anak. Sure naman ako doon na parang siguro kung may magulang man na gusto mapasama yung mga anak, baka bilang na bilang mo lang sa mundo, di ba? Yes, kasi lahat naman tayo gusto natin lagi mapabuti yung pamilya natin. Anak ka man, magulang ka man, di ba? Lahat ng mahal natin sa buhay, gusto natin lahat mapabuti sila. Di ba? Tama, Brody. So, ang decision making palagi, wag natin ibibigay ito sa ibang tao. Ibigay natin ito sa sarili natin para wala tayong ibang sisisihin. No regrets. Hingi lang tayo ng advice. Tapos pag alam natin na tong advice na to talagang tumataon dun sa magiging result ng decision natin, di good, di ba? Pero kapag medyo yung gusto mong mangyari tapos yung yung advice naman ng kaibigan mo magkalayo, i-double check mo muna, di ba? Mabuti man yung advice ng kaibigan mo or masama. Laging yung i-validate nyo kasi alam nyo naman kung ano yung mas makakabuti sa inyo. Saka ang isang advice ko pala, kung magdi-decision kayo, mga kids, kailangan hindi kayo emotional. Whether happy, super happy, or super down. Mas maganda yung neutral yung inyong emotions para hindi kayo maligaw ng decisions. Diba? Iwasan natin yung impulsive decision making. Kasi ang impulsive decision making, mabigat yan. Kapag ginawa mo yan, talagang panindigan na. Ang pagiging impulsive kasi alam naman natin, doon pa lang negative na yun. Diba? At kung pinanindigan mo yan, sigurado ako may regrets yan. May regrets yan. Ano yan, sa lahat to, life in general, sa pag-ibig, sa kung ano man, sa parents, or what. Pati ako, diba? I myself included doon Hindi tayo exempted doon. Talaga kailangan natin tawag dito kailangan talaga nating pag-isipan ng maraming beses yan. Mas mabuti nang meron kang ample time to decide kaysa binibigyan mo ng timeline yung sarili mo na dapat makapag-desisyon na kasi nape-pressure ka Ang pagko-contemplate kasi it really has to give time, 'di ba? Ko-contemplate ka, gagawin mo tong mga bagay na to. Lalo na pagka ang mga choices na to, 'di ba, parang it will be like a life and death scenario, 'di ba? Kunyari yung mga ganung decision making o kaya decision making ng future mo at ng magiging family mo, 'di ba? Hindi na nalalayo dyan yung halimbawa, yung resignation sa trabaho. Mag-iisip ka, di ba? On point. Di ba? Pero kasi, kasi aaralin mo rin, titignan mo. Kapag halimbawa ba sa trabaho mo, sa tingin mo ba, mag-grow ka pa ba dito or hindi? Tapos bata ka pa. Di ba? So, titignan mo, baka naman siguro dahil okay ka, alam mo naman sarili mo kung talagang confident, magaling ka, 'di ba? Team player ka, tapos hindi ka na sa tingin mo nakikita mo din sa company na 'yun, hindi ka na mag-grow doon. 'Di ba? Katulad nung kailan ba yung example mo yung Turon, ano bang episode yun? Yun, no. Diba? Correct. Yung knowing your value, 'di ba? Yung value mo alam mo dapat. Kasi ang possibility diyan dahil nga iniisip mo lang na kasi itong company na to, parang wala na akong makikitang ganito. Hindi dapat ganoon. Kung halimbawa talagang competitive ka, may dreams ka, may future ka, tapos ayaw mo na hanggang dyan ka lang. Di, syempre. Tapos bata ka pa. Explore mo, di ba? Magkakaiba kasi tayo ng life events life scenario kung anong nangyayari. For example, ako naman, kunyari, trabaho ko, mahal ko yung trabaho ko. Okay ako sa trabaho ko. Tapos, syempre, may nag-offer naman sa akin na ibang company, kunyari. Pero nakikita ko, yung company na yon medyo hindi siya kasing ganda ng pinagtatrabaho ko. Sinisilaw lang ako kunyari, sa offer lang. Syempre, mag-iisip ako. Mas gugustuhin ko pa rin mag-stay sa company. Kasi, unang factor din dyan, totoo naman, pag maganda yung relasyon mo sa mga kasama mo, sa boss mo, di ba? Ako, I am thankful with my boss and with my counterparts sa trabaho ko kasi talagang full support naman kami sa isa't isa. Masaya. Kaya ako, sabi ko nga, blessed ako
blessed ako sa buhay na meron ako. Bakit ikaw lang ba blessed? Oh, pati si Brody Jeff. Diba? Minsan medyo may tayo, anong tawag doon, Brody, na nadidiskaril tayo ng konti. Totoo yan, totoo yan. Kasi hindi naman tayo palaging masaya sa mga decision making natin, pero, di ba? Pero Brody, alam mo, seryoso ka ba nung time na nagkwentuhan tayo na gusto mo mag-resign na para mag-finish? Joke lang yan. Pero yun nga, nagkwentuhan tayo. Ang lagi ko sinasabi sa iyo, no? Mag-isip ka muna ng maraming beses para bago ka mag-decide. Mag-resign. Noong time na yun, yung pala. Inuunggoy lang pala ako itong hindi kasi pag nag-aasara kami ni Brody Jeff, sabi ko, Brody Jeff, ano ba naman ito? Magtitinda na ako ng fishball, mag-resign na. Nagbibiruan lang kami ng mga dati. Pero, si Brody Jeff ang matindi. Hindi ko, nung una talaga nakita ko na sinabi niya ng parang, eto na siya parang gusto niya na mag-give up sa trabaho niya. Yun, naramdaman ko talagang totoo yung kay Brody Jeff na. Kaya doon kami kaya na-establish tong The Brody Podcast dahil doon sa nangyari niya. Diba? Pero ina-advisean mo ka lagi wag mag-resign tapos ikaw nun. Pero thankful ako na nangyari talaga sa buhay ko yun. Kasi if not, wala akong matututunan. Okay. Diba? Tsaka walang yung The Brody learnings Podcast. talaga. Walang The Brody. Wala to. Kung gaano kaganda to. Yung logo, no? Diba? Mga ka-Brody. Actually, alam nyo mga ka-Brody, etong podcasting namin, in-establish talaga namin to. Kasi gusto namin meron din kaming outlet sa stress namin. Diba? Itong stress na definition na to, hindi lang to sa work. Siyempre sa buhay din namin, sa family namin. In-establish namin to. Relationships sa lahat. Kumbaga, etong podcast na to, ang main purpose talaga nito is syempre to share and help other people na through our experiences. And tuwing nagdi-deep talks kami, deep conversation, dito na namin dinadaan para at least, 'di ba, maganda yung natutunguhan. Meron kaming parang, pare, ano bang takeaways natin sa ganito, 'di ba? Imbis na pagtuunan namin yung stress namin for the week, 'di ba? Ba't di namin pagtuunan yung content? Diba? Habang nagtatrabaho kami, masaya kami kasi nagtatrabaho kami, and then at the same time, nakakasa yung utak namin mag-isip ng mga kakaibang bagay, diba? Yung mga, anong tawag doon, Brody? Yung mga opportunities. And then yung lumalabas tayo sa box natin, which is yung comfort zone. Sabi nga naalala ko lang may nagsabi nito na kung nasa comfort zone ka, wag mong iwan ng comfort zone, kundi expand mo lang. Expand mo yung comfort zone. Hanggang sa maging comfort zone mo naman. Tapos, gano'n naman gagawin mo. Yes. Repeat cycle. So, malaki na. So, ibig sabihin, class S ka na. Malakas ka na. Malakas ka na. Kasi kadalasan ang term nila, Brody, parang step outside your comfort zone. Parang gano'n. Yeah, hindi pala, mali pala. Dapat pala. Hanggang sa maging comfort zone mo na lang yung diba? Yung gano'n. Kasi ang mangyayari, parang gusto nila mag-jump ka sa bagong opportunity. Yung pala, gawin mo rin siyang comfort zone. Yun ang magandang term doon, di ba? Correct. Ang galing. So, ayun, mga ka-Brody, kayo ba? Share nyo sa amin. Ano ba yung mga pinapasalamatan nyo at mga somehow naging regress nyo sa mga decision making nyo sa buhay? I-email nyo lang, tapos pag-usapan natin para ma-shoutout din namin kayo sa mga parating namin na episodes. So, thank you very much. Meron pa ba tayong nakalimutan sa episode na to? So far, wala na, Brody Marbs. And shout out ko na rin pala yung aming club, which is yung MSP Dasmariñas Eagles Club. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po sa inyo. Kamusta po kayo, mga sir and ma'am, no? Ayun. Shout out din namin FTB Club, yung mga kasama namin sa FTB, Eldridge, Patrick. Aris. So, ayun. Emil JD. Yan. Marami pa. Mga kakaibang kaibigan namin. So, ayun. Shout out sa inyong lahat. Soon, mag-guest din sila. Makikilala nyo sa mga Brody. No? Ayun. Okay. Thank you. So, mga ka-Brody, huwag lagi nating tatandaan. We are limitless. You and me, we are limitless. Ayun. Salamat. See you on our next episode next week. Bye-bye. Bye-bye.